Hey guys! So, ayoko nang sabihin yung guys. Sabi, may nakita ako sa Reddit na yung cringe daw, most cringe na mga vloggers yung sabi ng or salita ng mention ng hello guys, what's up guys, guys everywhere, guys there, ganun. So, pati feeling ko pati yung so guys, so eto na nga, yung puro so. Anyway, ang vlog ko ngayon ay hindi ko babanggitin ang guys, hindi, joke. Ang vlog ko ngayon ay hindi ko babanggitin yung so din. Hindi, ang vlog ko ngayon yung mga updates sa mga anak ko. Nitong mga nakaisang buwan na sila, magdadalawang buwan na silang may pasok. Pero yung mga nakaraang pasok, may mga sakit sila nagkaroon ng, dahil nag-change yung weather. So sila nag-adjust din, nagkasipon, bawal po ipapasukin pag may sipon. Kasi magkakahawaan din yung mga nandoon. Talaga nagkakasakit. Ngayon naman, mayroon daw may mga may kuto, anak ng pating. Pero 'di ba? Yung mga kuto-kuto, nakakaano kasi yun Siyempre, mahawaan yung anak mo, mahawaan ako. Ayoko ng kuto. Tapos, yan hindi ko binabanggit yung guys at saka yung soa. Ang saya-saya ko lang. Oh, yung mga galit yan, pag masaya ako mamamatay kayo sa galit. Pag ganyan. Joke. Yung update nila, syempre wala. Joke. Yung update nila, nagkaroon ng meeting yung parents at saka yung saka yung mga tumutulong sa kanila, yung OT, yung SLP, yung mga sa speech at saka behavior at yung sa occupational. Sabi nila yung mga si Primo is smart daw, though hindi siya nagsasalita, hindi siya non-verbal talaga siya, hindi niya pa mabigkas, hindi pa siya makasalita maka-request ng things. Pero yung anak ko kasi minsan nakaka-request siya, like kunwari gusto niya ng milk, minsan binibigay niya sa akin yung bote tapos minsan sa gabi naman sabi niya hot. Ibig sabihin noon, gusto niya ng milk. Kasi yung milk niya, ever since, warm. So, pagka nasobrahan ko ng init sa microwave, di hot yun. So, ayan na naman yung so. Kaya, pagka binigay ko sa kanya yung hot milk, tas sobrang hot, sasabihin niya, hot, ganun. Kaya kahit papano si Primo, talagang nakakabigkas naman siya. O, diba? Kirara yung buhok ko ngayon. Nakakabigkas naman siya. Minsan, gusto niya lang. Tapos mga ilang weeks lang makakalimutan niya na sinasabi niya yun. Kaya, sabi ko doon sa teacher, minsan nakaka-request siya, minsan hindi. Sabi din nila, nag-agree din sila, pero sabi nung mga teacher niya, napaka-smart daw ni Primo. Dahil kahit ba non-verbal siya, nakaka-request siya, madali niyang malaman, though hindi siya nakaka-focus. Hindi siya nakaka-focus kasi kailangan niya ng bagay na makakapagpa-focus sa kanya. Kunwari, story time. Yung story time nila, hindi daw makafocus si Primo. Hindi daw siya nagpa-focus sa mga ng teacher. Hindi daw siya nagpa-focus pagka story time. Pero, like, meron siyang bitey, may bitey, mayroon siyang hawak na butterfly. Yung butterfly na yun, mga stickers yun. Pinapadala ko yun sa kanya kasi minsan, yung iPad ayaw niyang bitawan. So, ang ginagawa ko, pinang-babribe ko yung butterfly. Butterfly stickers yun. Asan na ba? Meron ba akong sample dito? Parang ganito, guys. So, ayan na. Yung guys na nasabi ko, bad trip. Ayan. Ayan. So, yung so. Teka lang. Ayan.
Nakakuha na tayo ng pagkain dahil gutom na ako. Saan ba? Yun, yung butterfly sticker. Yun yung nagkikip sa kanya na mag-focus, maging regulated everyday. Kasi means, merong one time, sabi ng teacher, dysregulated siya nung araw na yun. Pero nung araw na yun kasi, puyat. Kasi si Primo hindi siya talaga dire-diretso natutulog sa gabi. Nagigising siya sa madaling araw, kunwari 1, 3 a.m. yan. Talagang hindi siya diretso. Pero may mga times din na diretso. Kahit pa sabihin yung wag kong pagnapin sa tanghali para sa gabi pagod. No, mas pagod, mas gising. Ganon. Kaya talagang strict ako sa kanilang tulog. Strict ako. Doon lang ako strict eh. Yung sa tulog nila kasi syempre ako din naiistorbo din ako. Ako din galit, grumpy din ako, dysregulated din ako pagka puyat. Kaya may mga times na talagang mas marami namang times na diretso. Yung hanggang 5 a.m. Pwede na yun, basta diretso. Gising na rin ako ng 5 a.m. Yun na yung pinakamaaga, talagang early risers sila. Pero si Sire, talagang gusto matulog. Hihilain ka para matulog ulit. Talagang humiga ka, tapos kukumutan ka pa eh. Kasi tulonggis talaga siyang bata. Tapos, si Sire naman, sabi ng teacher, talagang marami siya ring alam na words. Pero, yon nakita nila yung sinasabi kong madali siyang ma-frustrate. Nagwawala, sumisigaw. Alam nila yon, nakita nila. Sabi na, nakita namin na yung sinasabi mo. Kaya, kadalasan daw, talagang nagpa-practice sila araw-araw para maging mapahaba yung pasensya. Kaya naisip ko, pwede kaya ako doon? Para mas sumaba yung pasensya. Hindi, joke. Kaya, yung mga ngayon, yung mga tinuturo sa kanila yung mga basic needs na need nilang malaman, hindi yung, kasi nga hindi sila sa normal school. Sa school kasi, ang tinuturo, mga ABC na, diba? Alam nila yon eh. Alam na nila, kasi natuto na sila sa kakanood. Si Sir nakakabilang hanggang 100. 1,000, mga 800, mga ganon, alam niya eh. ABC, alam. Pero yung need nilang malaman is yung basic necessities, kagaya ng magtanggal ng jacket, yung mga simpleng bagay na para mag-function, para maging normal, yung function nila sa maging ano sila, maging alam nila yung gagawin, magtanggal ng shoes, magtanggal ng lace, yan, mga bagay na tinuturo doon. Yun nga, si Sir at yung kay Supremo, nakita ng mga teacher yung sinasabi kong mga nakikita ko, na-observe ko. And sabi naman nila, marami naman silang goal na ituro sa mga anak ko. Ako naman, tinanong ako kung anong goal ang gusto ko para sa mga anak ko. Ako, para sa akin, gusto ko silang matuto ng yung mga simpleng bagay, yung mga simpleng ginagawa, yung like potty train, yan, yung mga umiihi mag-isa. Ano pa ba? Yung nagtatanggal ng sariling jacket, nagsusuot ng sariling damit, yung mga daily or yung mga survival skills, mga ganon. Kasi ang mga kung gusto ko sila matuto like sa mga academics, yung mga academic related na ano, colors, ganon, how to color things, ganyan. Pero para sa akin, yung mga bagay na yon, natututunan mo yon sa ibang way, pag gusto mong matutunan. At saka maraming time para matutunan yon. Ang gusto ko lang sa kanila, para sa kanila ngayon, matuto sila sa buhay nila habang maliit sila, yung para, kasi ano eh, eto na naman ako, naiiyak na naman
kasi lagi ko iniisip, paano sila pag wala ako? Yun yung ano ko. Ayoko na. Kaya, gusto ko silang matuto ng mga bagay na yung hindi nila kailangan ng extra support sa yung kaya nila mag-isa. Yun. Kasi kung sasabihin mo sa akin matuto ng math, matuto ng 1+1, mga ganun. Someday matututunan mo yan. Ako nga ayoko ng math eh. Pero pagka need mo, pag interested ka, natututunan mo yun. Kailangan mo lang ng time. No pressure at all. Matututo ka sa mga bagay-bagay na walang pressure. Yung masaya kang natututunan yun. Mas maganda yun eh. Kasi mas hindi mo makakalimutan. Hindi ako naniniwala sa mga natututunan in pressure. Kasi kailangan nito, kailangan ng... alam mo yun? Kailangan matutunan mo to kasi ito yung normal way eh. Ito yung normal pathway. Ganun. Well, ako, sabihin akin yung sa aking studies, actually, hindi siya normal way. Kasi after kong graduate ng grade 6, nagkaroon ako ng sakit na naglast ng 4 years. Hindi ako nakapag-high school. So, buti sa Pinas, merong ALS. Yan yung mga accelerated ka to college. Ako, hindi ako nag-high school talaga. Rekta ako ng... trinay kong mag-exam for high school. Kahit second year. Para meron akong base foundation. Para pagpasok ko ng college, hindi ako mabibigla sa mga studies. Pero hindi. Hindi naman yun yung binigay sa akin ni Lord. So, ayun na naman yung so. Ang binigay sa akin ni Lord, college agad. Kaya, ayun. Struggle man. Pero, okay naman. Nakagraduate naman ako, IT. Bachelor of Science in Information Technology. Ayoko yun mangyari sa buhay ko noon kasi na yung mga friends ko na kasabay kong mag-graduate, na iingit ako sa kanila na nandun sila sa school. Active ako as bata. Lahat sinasalihan ko, track and field, basketball, cheerleading, active ako, theater, ganon. Nag-active ako. Gusto ko kasali ako lagi. Ganon. Kasali ako sa mga kung ano-ano activities. Tapos, biglang nag-shutdown yung body ko. Na hindi na ako makagalaw. Umiikot na yung mundo mo. Nakahiga ka na lang. Yun yung, lowest point ng buhay ko noon na yun yung nakita ko yung mga classmate ko. Marami silang ginagawa. High school sila, marami silang natututunan. Which is, sa palagay ko, oo, yun yung normal way. Yun dapat yung pinagdaanan ko. Pero hindi yun yung gustong mangyari ni Lord sa buhay ko eh. Iba. So, very thankful talaga. Kung tatanungin nyo ako sa lahat ng testimonial ko tungkol sa ginawa sa akin ni Lord sa buong buhay ko, naku, maiiyak kayo talaga sa amazing. So, sobra. Amazing. Kaya dito naman magtatapos ang aking vlog. Yung update ko para sa mga anak ko. So, yun. Gusto ko lang silang matuto muna ng mga bagay na need nilang matutunan ng sila lang. Yung daily necessities. Yung mga kailangan nilang matutunan sa sarili nilang mag-isa. Matutong umihi. Yung mga ganyan yan. Kasi alam ko matatalino yung mga yan. Hidden lang. Kailangan lang nila ng interest. Though meron sa autism. Pero alam ko matatalino yung mga anak ko. Baka mas matalino pa sila kaysa sa mga kay Einstein, joke. Pero God is good. Kasi ganun sila. God is good. Hindi ko man alam yung dahilan bakit. Pero alam mo yun, lagi ko nakikita sa akin, lagi ako nilalagay ni Lord sa mga sitwasyon na kala ko hindi ko kaya. Yan. Kaya, see you next vlog. Nakailang so and guys kaya ako dito. Bilangin natin. Tuwing may so, lalagyan ko ng 1 yung sa ko. Bibilangin ko. Kaya, bye guys. Ayan na. Yan na nag-guys na ako. See you on my next vlog. Please
like, share, and follow my vlogs. Kasi ngayon, gagawa ko ng maraming vlog para sa autism awareness, para na rin sa kaalaman ng ibang tao. Hindi para i-chismis, okay? Bye!